Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kaso ni Ginto et al. Versus Department of Justice, Inmates of New Bilibid Prison, et al. Versus Department of Justice, GR. Numbers 249,027 and 249,155. Sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong ito, idineklara ng Supreme Court na ang mga taong nahatulan ng heinous crimes ay may karapatan din sa Good Conduct Time Allowance, GCTA. The Supreme Court has declared that persons convicted of heinous crimes are also entitled to Good Conduct Time Allowance, GCTA. Nalaman ng Korte Suprema en banc, sa pamamagitan ni Associate Justice Maria Filomena Singh, na ang Department of Justice, DOJ, sa pagpapatibay ng kanilang 2019 Implementing Rules and Regulations, 2019 IRR, ay lumampas sa kapangyarihan nito ng subordinate na batas ng hindi kasama ang mga taong nahatulan ng mga karumal-dumal na krimen mula sa mga benepisyo ng Republic Act No. 10,592, o ang New Good Conduct Time Allowance Law. Sa paghahanap ng mga sinalakay na probisyon ng 2019 IRR na hindi wasto, pinaniwalaan ng en banc na ang RA No. 10,592 ay binago ang Article 97 ng Revised Penal Code, RPC, ginamit nito ang connecting conjunction na, o, para ipahayag na, isa, anumang nagkasala na kwalipikado para sa credit imprisonment alinsunod sa Article 29 ng RPC, at sa kahalili, dalawa, kahit sinong nahatulang bilanggo sa anumang penal na institusyon, rehabilitasyon, o detention sa anumang iba pang lokal na kulungan, ay maaaring makinabang sa mga benepisyong ipinagkaloob ng RA 10,572. Kaya naman, pinalawak ng 2019 IRR ang saklaw ng RA No. 10,592 nang ibinukod nito ang mga recidivists, nakagawian ng mga delinquent, nakatakas, at mga taong pinagkaaitan ng kalayaan na nahatulan ng mga karumal-dumal na krimen mula sa pagkamit ng mga kredito sa GCTA kapag ang batas mismo ay hindi gumawa nito. Ipinasya ng Korte na ang Artikulo 77 ng RPC, gaya ng sinusugan ng RA No. 10,592, ay malinaw na ang sinumang nahatulang bilanggo ay may karapatan sa GCTA hanggat ang bilanggo ay nasa anumang penal na institusyon, rehabilitasyon o detention center, o anumang iba pang lokal na kulungan. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.